Ayan, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magus PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano. So, in today's video, Capricorn, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo para sa buwan ng Disyembre 2025. Ayan, mga mensahe at gabay para sa bawat aspeto ng inyong buhay. Now, paalala lang, Capricorn, sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood. Cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaresonate. Kunin nyo lang kung saan ka nag-resonate, Capricorn. At iwan yung hindi. Alright, let's start. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. First tarot card, you have the Seven of Swords. Okay, next you have the Temperance. Next you have the Six of Pentacles. And you have the Eight of Swords. Okay. Now, kukuha naman ako ngayon ng Oracle card para sa main energy ng ating Capricorn for the month of December 2025. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. You have all that glitters. Oh. Ayan. Mamaya explain ko yan ng maigi. Now, ano naman ang animal spirit? Anong animal spirit ang gumagabay sa ating Capricornians this month, December 2025? Capricorn. Capricorn, you have loyal dog. Ooh, honesty, loyalty, dependability. Okay, mamaya explain ko yan. Now, pagdating sa inyong love life, Capricorn, ano ang mga dapat ninyong malaman? Ano ang mensahe at gabay regarding your love and relationships this month, December 2025? Capricorn, you have voids. Okay, avoid rushing to fill voids. I think marami sa inyo nakuha yan. So, this December, this month, no? Huwag magpadala sa emosyon. Ayan. Mamaya explain ko yan. Okay, pagdating sa inyong money and career, ano ang kapalaran, minsay at gabay for Capricorn? Capricorn, you have comfort. Wow. Okay, mamaya explain ko. Alright, Capricorn, umpisahan na po natin. Alright, Capricorn, let's start with your main energy for this month. You have all that glitters, no? Ayan, so ngayong buwan, ito Capricorn, December 2025, ang overall energy mo ay tungkol sa pagkilala kung ano ang tunay na mahalaga at pag-iwas sa mga ilusyon na mukhang maganda, no? Pero sa labas, mukhang maganda sa labas, pero walang laman sa loob, kumbaga fake, kumbaga peke. Ayan. So, ito yung buwan, kumbaga, na magkakaroon ka ng clarity, discernment, at fresh new beginnings. Kapag marunong kang kumilatis ng mga tao, ng mga sitwasyon, at oportunidad. Now, with the Seven of Swords, Capricorn, this month, no? This month. Seven of Swords. So,
Kapag pinagsama ito with the glitters, ayan, mag-ingat sa mga ilusyon at deception. Okay? Mag-ingat sa mga manluloko, mag-ingat sa mga mag-o-offer sa iyo ng mga investments or mga anuman mga ino-offer sa iyo. So, ayan. Malakas ang mensahe dito na hindi lahat ng oportunidad, offer at tao na parating sa iyo ngayong buwan na ito, December, ay tunay o totoo. Okay? May mga tao sa paligid mo or baka may makilala ka na may tinatago o may mga hidden agenda. Okay, sitwasyong hindi pa klaro or chances na mukhang gold pero gold-plated lang. Alright? Okay, baka itong scenario, baka may ibebenta sa'yo or i-offer sa'yo na gold ito, tunay ito na gold. And then, binili mo sa presyong gold pero yung inattempt mo na ipon or yun na nga, akala mo pawnable nung pumunta ka sa dineclare doon na hindi pala 100% tunay na gold nung tinunaw na or something matitest nila. Something then, ganyan. So, ang reminder sa'yo dito, huwag magtiwala agad, don't rush, don't trust words immediately, observe ka muna, mag-research or something like that. Okay, punta tayo sa temperance. Now, with the temperance, this means patience and balance will protect you. Kung meron mang malabo this month, temperance will guide you to stay grounded and calm. Kumbaga, ang baraha dito nasasabi, huwag pumasok basta-basta sa mga commitments this month, sa buwan na ito. Huwag magpadalos-dalos sa resibo ng emosyon. Protect your peace this month, Capricorn. Divine timing is also working for you at this time, itong buwan na to. And kung the more na patient ka, magkakaroon ng mas klaro yung mga bagay sitwasyon na makikita mo. Alright, punta tayo sa Six of Pentacles. Good karma and good people will show up, this means. Okay? Ito ang pinakamagandang mensahe para sa'yo dito. May genuine support na paparating. This could also mean for some of you, hindi lahat, ibig sabihin, this is also a sign that this month, may matatanggap kayong malaking biyaya. Ito, nag-glitter, blessings, and Six of Pentacles, because Six of Pentacles, this is giving and receiving. Or baka kayo, Capricorn, meron kayong planong bibigyan. Magbibigay kayo ng malaking pera sa mga kamag-anak mo. Christmas bonus, Christmas gifts, and or makakatanggap kayo ng malaking gifts na hindi ninyo inasahan. Or, this could also mean na yung iba sa inyo, Capricorn, mababayaran na ng utang this month. Siguro hindi fully paid, pero at least mababayaran. Or makakabayad kayo. Kung kayo naman ang nagkautang, may chance na meron kayong mababayaran na utang this month. And also, may blessing. Again, may blessing through another person. May financial upliftment na mangyari. May tao ding tutulong sa iyo sa mga Capricornians din na naghahanap ng tulong. Pera man or anything, ayan, meron kayong maasahan na tulong. Or ikaw ang magiging blessing ng iba. And the universe will also balance everything for you this month. Financially and your energy. Okay, punta tayo sa the Eight of Swords. Okay, with the Eight of Swords dito, ibig sabihin nito, Capricorn, marami sa inyo ang sobrang mag-aalala or mawawala yung pag-aalala. Okay? Also, with the Eight of Swords, Capricorn, this is about you releasing your fear, no? Yung mga doubts, mga limitations. So, kumbaga mensahe ito sa iyo ngayon ng spirit guides na yung lahat ng mga iniisip mo, mga pag-overthink, mga self-doubt, mga takot, or takot na gumawa ng desisyon or making choices, takot magtiwala or mag-open. Pero andito kasi yung not all that glitters. So the things that you are afraid of are not as dangerous as you think. You're only trapped only by your thoughts sa ngayon, not by reality. Pero I feel like with this Eight of Swords, kung ano man yung kinakatakutan ninyo,
gumawa ng desisyon, maliliwanagan kayo kasi andito yung glitter so nagliliwanag. So, and also see like mawawala ang takot. Mawawala ang takot, instead mapapalitan ng clarity and discernment. Discernment kung saan, kasi andito yun din yung Seven of Swords. So, baka takot kang maloko. Para, din parang ma-release lahat ng mga mental blocks mo. Right? So, kumbaga, this is you seeing the truth behind the mask. Kung mayroon mga nagtatago ng kanilang intensyon, malalaman mo, madidiscover mo kung sino ang totoo, sino ang fake, sino ang mga worth keeping. And then, may mga spiritual protection na magpapakalma sa mga iniisip mo na hindi maganda this month. You have the temperance that will guide you to avoid drama, to avoid deception, avoid mga wrong paths sa buhay mo. And there's a blessings through real people. May mga blessings na paparating sa'yo. Ipapadala sa'yo ng Panginoon, ng universe, mga totoong tao, a genuine connection or opportunity na magbibigay sa'yo ng fairness and abundance. And also, I can see this month, you will free your mind from fear. Mapapalaya mo ang isipan mo sa anumang takot, anumang pag-aalala na marami sa inyo ay nasa isipan niyo. Pag-aalala, saan na ako makakapulot ng pera, saan ako hahanap ng trabaho, saan ako mag-uumpisa. Lalo na sa mga nasalanta ng bagyo, right? Lalo na sa mga nawala ng bagyo, Cebu, Luzon, Visayas at Mindanao. Right? Alam ko, nasisense ko dito, ang dami ninyong mga worries. Pero andyan yung glitters, andyan yung temperance kasi, andyan yung Six of Pentacles, may tulong. May tulong at pinoprotektan ka as well as kung meron mang magbabalak na lukuhin ka. A month of clarity din. Safety. Protected ka. Alright, punta tayo sa animal spirit na gumagabay sa inyo this month. Capricorn, you have the loyal dog. Okay, so ngayong December, this month, alam mo naman ang dog. The dog represents, this is a man's best friend. Protektan tayo. So, ibig sabihin ito, makaka-receive ka ng loyalty, you all be protected, may mga taong mag-i-add sa'yo, may mga divine companionship na paparating sa'yo. Someone will protect you and guide you between heaven and earth. Especially, from someone who will try to scam you here with the Seven of Swords, someone who will try to deceive you, someone na mag-a-attempt na lokohin ka, gaguhin ka, nakawang ka, something na lulukohin ka. Ayan. So, sa anumang aspeto nyo ito ma-apply. Sa love, may magpoprotekta sa iyo. Sa career, sa personal life. Okay. Now, with the Seven of Swords plus the loyal dog, again, may magprotekta sa'yo dito The universe is now, ang universe, make sure ng universe dito, Capricorn, na hindi ka mapapahamak sa taong may tinatagong masamang intensyon sa'yo. Hindi ka mahuhulog sa wrong deal this month, hindi ka malilinlang, hindi ka magagamit. You are protected from fake people and hidden intentions this month. Kasi ang loyal dog spirit, nagsisilbing warning system ito sa iyo this month. Kung may kakaiba sa tao or situation, yung hindi ka lang protektado, yung intuition mo pa mismo ang immediately makakasense niyan. So, kumbaga, you will see what others cannot see. Now, with the temperance, this means, Capricorn, your guides, yung mga gabay mo, archangels, angels, mga ancestors mo, gagabayan ka para kumalma ka, maging grounded ka, and most importantly, most of all, maging safe ka. Alright? And then yung loyal dog plus the angelic protection. This is spiritual protection talaga. Ang ganda. So, stay calm. Alisin nyo na yung Eight of Swords energy, takot, o ano man yan. Stay patient. Your guides are handling what you can see. Sila na ang, kumbaga, nag-handle sa mga problema mo. Ipaubaya mo na lang. Okay, don't forget to pray, by the way. So, habang may external deception with the sword, may mga nababalak na mangloko sa'yo, magnakaw sa'yo, or anything,
Ah, with the Eight of Swords, mga takot din, sobrang pag-aalala. Yung gabay mo dito with the Temperance ay magbibigay sa iyo, babalansihin yan. Bibigyan ka ng clarity, tatanggalin yung takot, tatalisin yan, puprotektan ka sa mga taong may basamang balak sa iyo this month. I-claim nyo yan. Okay, punta tayo sa Six of Pentacles. Now, maganda tong Six of Pentacles. So, ibig sabihin, again, may taong loyal sa iyo, genuine, na papasok o magsusuporta sa iyo. Ito actually ang blessing. May taong sincere na tutulong sa iyo. This could be a friend, a relationship, a romantic partner, boyfriend, girlfriend, asawa, anybody. This could be anybody na maisip mo or darating. May support or may guidance, financial aid din, emotional stability na darating. May mga loyal friends o partner na lalapit sa iyo, may mga opportunity na galing sa taong honest and dependable. So, kumbaga, kung sino man tong darating na tao to, this is heaven sent. Padala ng langit. Kaya hindi siya katulad ng mga fake energies ng Seven of Swords. This is someone real. And malalaman mo, masisense mo. Okay? Lalo na, so follow your intuition. Follow your mga kutob. Okay, punta tayo sa Eight of Swords. You are not alone. Okay, this is a message. For those of you, Capricorn, na may mga dinadalang problema right now, takot, pag-alala, pera, sa trabaho, sa love life, kung ano man yan, you are not alone. Someone will help you out of your fears. May tutulong sa problema mo. Okay, kung ano man yan, depende sa inyo kasi marami kayo. Eight of Swords, ito yung mental pressure Pag-overthink, stress, anxiety, stress sa problema. Ang daming problema. You are trapped. Trap ka ngayon. But, hindi mo alam, may guidance ka, protected ka. Andito yung mga gabay mo. Okay? So, with your gabay, makikita, matutulungan ka na malaman yung katotohanan. Maparealize sa'yo na wala pala akong dapat ipag-alala. Okay? May mga options ka, may magbubukas na pinto path, may moving forward, and ang dapat mong i-avoid. Ayan. So, you are spiritually protected this month. Okay? Sa mga deception, panluloko, pagnanakaw, masamang balak sa'yo, yung intuition mo this month mas-sharpen. So, quickly, mabilis mong makilatis kung sino yung totoo at sino yung fake. And then may mga loyal, honest, dependable people na tutulong, handang tumulong sa'yo, handang susuporta sa'yo. And mga gabay mo this month will soothe your mind, lalo na sa mga Capricorns natin dyan na hindi na makatulog sa tindi ng problema. Your spirit guides, your angel will soothe your mind and your spirit at aalisin yung mga takot na yan, mga mabibigat na nararamdaman ninyo. You will all be led to the right path, away from illusions, away from mental traps. So this is the month where heaven and earth work together para siguraduhin na safe ka, Capricorn. Supported ka, guided ka sa bagong cycle mo moving forward sa year 2026, no? Alright, punta tayo sa love and relationship aspect mo. You have the Void. Capricorn, so this month, ayan, heal what's empty before you let love in. So napaka obvious na message, no? Direct message. So, ang love energy mo this month ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng relasyon agad. Huwag ka muna makipagrelasyon agad, Capricorn. Ayan. Kailangan mo nang ready ka muna sa tamang relasyon. So, huwag mo madaliin. Don't rush. Don't fill your emotional space with the wrong person. Sa kamamadali mo, sa kakaatat mo magkaroon ng relationship para lang panakipbutas, para lang mapunuan yung emptiness na nararamdaman mo. But then, sa pagmamadali mo, hindi mo nakilatis, naulit yung pain, naulit kang iabusuhin, naulit kang, diba? Right? Ang gawin mo, ang sinasabi dito sa mga baraha, lalo na to, at mga gabay mo, ayusin mo munang sarili mo. And for those of you who already done that, at inaayos na, congrats. Tap your back. Congratulate mo ang sarili mo. Celebrate mo ang sarili mo sa mga small achievements naman, ganyan. But for those of you who are still in the process of, yun na nga, pag-heal, it takes time, huwag niyong madaliin. Okay? Para you will be led to the right
person talagang magmamahal sa'yo. So, ayan Seven of Swords, may mga tao or connection na hindi transparent sa'yo. Mag-ingat this month, Capricorn. Baka yung kinakarelasyon ninyo, may tinatago this month. Sasabihin, uuwi, magbabakasyon sa pamilya. Yung pala, doon na sa third party. Or, yung bagong nakilala mo, sabi, may mga excuses na supposedly ikaw yung dapat kasama sa Christmas or holiday season, sa New Year or ganyan. Baka mamaya pumunta sa iba. Mga ganyan. Or, maya, nakawin ka sa pera kasi pamasko. Daming klase ng panloloko. So, mag-ingat. So, maybe, kilatisin mo muna yung mga tao sa paligid mo. Hindi lang relationship. Friends, family, extended family, family of your husband, pamilya ng kasama, pamilya ng asawa mo, pamilya ng wife mo, pamilya ng husband mo. Meron dito. Okay? Kung may person around you right now, someone nagpaparamdam, hindi pa siya fully honest, I tell you. Hindi pa siya ready, may fear, o by then sa maaaring may emotional immaturity din ng tao na yan. May tinatago, manloloko, kayo mag-ingat. Baka mamaya manghingi lang Christmas gift. Okay, kinikilig ka lang. May mga ganyan kinakamusta ka lang. Pasko na naman. Magpaparamdam sa'yo, Capricorn, kasi bonggacious ka magbigay ng regalo. Okay, sa mga ka-resonate po, meron dito, Capricorn, bonggacious magbigay ng regalo. Mamaya, pagkatapos ng December, baka summer, iiyak ka. Baka summer, magpapatulfo ka. Binilhan ko siya ng kotse. Pinalahan ko siya ng pera kasi sabi niya magpapatay ka ng bahay. And then, the summer, nalaman mo, may iba siyang dinala sa Palawan, Coron, o saan mang mga beach yan na nakita mo sa sa account ni ibang tao, ibang girly or ibang lalaki or something like that. So, ayan the Temperance, this is a message to slow down when it comes to your love life ngayon. This month muna, pwede ba isang buwan lang? Kaya mo bang mag-slow down muna isang buwan lang para maiwasan ang mistakes? Your choice, Capricorn. Tinatanong ko ngayon ng spirit guides mo, kaya mo bang mag-slow down muna for 1 month? Siguro, this is also inuudyok ka na instead na lumandi sa matamaan, instead na pakinggan mo yung instead na kumati instead na why not baka mag-aya kayo ni ano nangyari doon sa isang flight attendant, 'di ba? Yung na-disgrasya siya, yung instead na spend niya yung Christmas niya sa family, 'di ba? Parang na-overdose siya doon. Yung nakalimutan ko yung flight attendant, 'di ba? Nung siya sa Christmas, around Christmas. Right? Baka may mga ganyan. Mag-ingat kayo kasi sometimes the Temperance is a warning from angel that pinoprotektahan ka sa mga sakuna. So baka mamaya makarma kayo. Yan kasi dapat sana dito sa amin sa pamilya niya, mga anak niya, mag-spend ng Christmas. Ayun, pumunta sa kabit, nasaksak. Huwag naman sana. Natripan, na dayo. May mga ganyan. So, sana, Huwag naman sana. Nakakatakot. Kaya nga mag-ingat. Mag-ingat kasi may something babalad din dito, Capricorn, sa mga lalaki, Kung babae ka, hindi ka naman siguro masasaksak. Sino bang mag-attempt sa'yo, saksakin ka? Usually, yung mga lalaki lang kasi mga ganyan, dayo. Kasi uwian probinsya. Sa talagang kilala ka doon? Baka matripan ka doon, sino tong feeling na tong gwapo na to? Ganon. May mga uwi. Siguro bad trip din yon. Nagkukwento na si Madam Bono. Pasensya na. Maybe that is something that you need to hear. At least, naprotektahan ko kayo. Sa masamang kapalaran na mangyayari. Right? So, Temperance is telling you right now na mas okay mag-set ng boundaries muna this month. Mag-observe ka muna kaysa sa maghabol. Kaway-kaway sa maghahabol this month. Because actually, you know what?
ano ba kasi ang Christmas? Ano ba kasi ang essence ng Christmas? It's about Jesus. It's about Jesus born on Christmas Day. So, sana respetuhin natin. Kaya may mga pangyayaring mga after natin matamasa ang consequence pagkatapos na ng Christmas Hindi naman mabibigay ng sunshine, magpadala ng sulat sa'yo si God. Oy, ito ang magiging consequence mo. Ito yung penalty mo or punishment mo kasi. Instead na, yun na nga, i-celebrate mo ang kapanganakan ng aking bugtong na anak na si Jesus Christ. Ano ang ginagawa ninyo? You commit one of the mortal sins o yung mga 10 commandments. Talagang itinaon mo pa sa Christmas holiday kung saan kabastusan yan, di ba? Kasi ang Christmas, nakalimutan natin yung essence ng Christmas. Christmas is supposed celebrating, pag-celebrate kay Jesus Christ. It's about Jesus Christ. Masaya tayo, right? Nire-remember natin yung pagkabuhay ni Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Anak siya ng Panginoon natin. And then, you commit one of the 10 commandments. Ano ba yung mga 10 commandments? Kailangan ko bang sabihin dito? Adultery. Yun. Third party doon ka sa kabit nag-spend ng Christmas. Pang-iinsulto yan kay Jesus Christ. Hindi mo nirespeto yan. So, ang mangyayari yan, for those of you who needs to hear it, baka mamaya makarma ka. Baka yung year 2026 mo magka-leche-leche. January pala nag-umpisa ng problema. February, March. Yan. Hindi ka, instead na mabibigyan ka ng blessings for New Year or December, wala. Puro problema ang aabutin ninyo or i-welcome sa'yo sa year 2026 because hindi ninyo nirespeto ang panahon ni Jesus Christ kung saan siya pinanganak. Sa mga lang dyan, pero for those of you who've learned that lessons, then good luck. Susana, nyo yan. Now, 6 of Pentacles, punta tayo. Balanced love will come kapag ready ka na. So, dito, this is a reminder that this month, either magkakaroon ng equal give and take sa relationship, this month sa love and relationships. This is something na dapat i-attain ninyo o ito dapat ang goal ninyo na sana magkaroon ng genuine kindness, loyalty sa relationship, stable. So, hayaan nyo na right person will come. Kasi ang universe, piniprepare yan. So, kaya nga, mag-ingat muna, huwag mag-rush. Okay, punta tayo sa 8 of Swords. Your biggest block sa love ninyo, overthinking and self-doubt. Alam nyo mga madam at sir, what you are vibrating, yan ang ma-attract ninyo. So, if this is the energy that you are vibrating, pina-vibrating nyo, then, puro takot, for negative, takot, ayan. Just trust the universe sometimes, right? Trust and with an open heart and at the same time, be discerning naman. So, yan. Minsan kasi, marami sa inyo makakaisip ng worst case scenario. Mga uncertainty. Naglilimit sa inyo. So, don't look for someone to rescue you from fear. Okay? Although may tutulong, pero kayo lang ang makakaalis yan kasi this is self-imprisonment Kahit ano pang tulong ng iba, kung ikaw mismo hindi mo tutulungan sarili mo na, huwag mag-isip ng ganyan. Alisin mo yung isip at takot na yan. Wala. Okay? So, ayan. Capricorn, ang sinasabi sa'yo dito with love, don't rush. Heal muna your inner space. Unahin muna sa sarili. Pagalingin nyo muna, especially sa mga nagpapagaling pa lang. Kung hindi ka pa talaga ready, bahala ka. Magkaya, maulit yung, nasa sa inyo yan. Avoid half-baked connections and vague people. Ayun, 7 of Swords, ha? Kung marunong kubilati sa mga taong paulit-ulit na nang loloko sa inyo, nasa sa inyo yan. Kung paulit-ulit ninyong pababalikin. Now, someone genuine and balanced is coming. Pero divinely time ito paparating. So, hindi sa something in a day or in a year or in a month na hindi mo inasahan. Remove fear, overthinking, emotional blocking. Focus on your emotional fulfillment this month and insecurity. Ayan. Okay, now Capricorn, punta tayo sa money and career mo. Okay, for your money and career, you have
comfort. Okay, so ngayong buwan na ito, Capricorn, December 2025, hindi man ito yung buwan ng biglaang yaman, pero ito yung buwan na hindi ka mabibigatan, hindi ka maubusan, at hindi ka mapapahamak. So this month brings financial balance para sa iyo, smooth flow of money, may relief from past stress, and then comfort and stability. So, ang mga takot mong tungkol sa pera with the Eight of Swords, hindi mangyayari. In fact, kabaligtaran ang darating. Comfort and balance. So, with the Seven of Swords, ito, sinasabi dito, Capricorn, avoid risky or unclear financial offers. So, iwasan ang mga risky, iwasan ng mga dishonest people, mga scammy opportunities, mga unfair contracts, and mga hidden agendas, no? Work politics, ayan, iwasan. Mga deceptive co-workers, meron din. So, mag-ingat sa mga katrabaho ninyo, alright? Sa career and kapera, sa career, trabaho, may mga ka-workmates kang hindi mo dapat pagkatiwalaan o mag-ingat sa mga sinishare nyo this month. Mag-ingat kung sino yung pagkakatiwalaan ninyo. And kung may offer man this month regarding money, masyadong maganda to be true, ayan, don't jump. Observe first. All that glitters. Andito, di ba? All that glitters, tandaan nyo. Energy na yan is active sa money mo. Hindi lahat ng shiny are safe. Pero good news, maiwasan mo ito. Your guides are protecting your finances. Now, sa Temperance, Capricorn, this is slow and steady income. Slow man siya, pero steady. Kalmado din ang work environment mo this month. So, stable ang pasok ng pera for some of you. May mga walang major losses, masyado, walang sudden problems. Peaceful ang magiging work energy ninyo. May balance between effort and income. Kung stress ka, since earlier months, lalo-lalo na yung mga nagdaang bagyo, ngayong December, finally, magiging mahinahon ang daloy ng trabaho at pera. So, this is a month where you can breathe. Ayan. Punta tayo sa Six of Pentacles, Capricorn. This is your blessing card. So, you can expect, pwede ka makakaasa ka, may taong tutulong. Ayan. Client na magbabayad fairly, a raise or bonus, small but meaningful. May new opportunity na hindi scammy, someone offering assistance or mentoring, mga paid gigs or projects na equal ang exchange. So this month, kung ano yung ibibigay mo will return to you. This is karmic reward energy din. Again, sa Eight of Swords, eto na. Capricorn, kung ano yung mga fear issues, mga fear ninyo regarding sa money, mga takot ninyo, ayan, wala yan. Hindi yan actually nag-i-exist. Ang takot mo ay mental lamang. Reality is better than what you expect. So, itong card na ito, nagsasabi, nagpapakita ng overthinking, mga fear of not having enough, feeling trapped sa current job mo or income mo, fear of losing money. Pero dahil may comfort ka dito nakatabi, ibig sabihin nito, lahat ng mga fears mo, hindi yan magmamanifest. You are safe. Your finances are not sinking. Hindi ka lulubog. They are stabilizing in fact. You will realize this month that mas okay ka pala financially kaysa akala mo. Okay? So, now, while you may not be wealthy, hindi ka man yayaman, although hindi ka naman talaga sobra-sobrang yayaman this month, but you will live comfortably. Okay? Yung mga may mababayaran kang bills, mga needs mo ma-provide, may extra ka pa. Ayan. And you are about to enter the most comfortable period of your life. Claim it. December kicks off a smoother, calmer money cycle para sa'yo. Yung finances ninyo magkakaroon ng balance. So, expect, ayan, kasi andyan yung Temperance plus Six of Pentacles. So, again sa money and career mo, sa work, magkakaroon ng magiging peaceful, less stress, claim it, walang conflict, walang pressure, stable ang routine. Sa kaperahan, balance,
protected ka, supported ka someone's loyal, may tutulong, mag-i-improve yung iba sa inyo at hindi magiging chaotic. Now, ano yung dapat yung iwasan? Avoid rushing decisions this month. Shiny but unclear offers, avoid nyo yan. Self-sabotage from fear, pag-overthink mga financial future niyo, avoid nyo yan. Anong maasahan mo? Comfort, stability, support. Laki ng support dito. Honest opportunities and healthier financial mindset. So, ito yung buwan kung saan ang universe isi-shift ka from takot to comfort. Ay, mga takot ninyo, pag-aalala, papalitan yan comfort, from uncertainty to stability. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, yan po ang inyong kapalaran ngayong buwan ng Disyembre 2025. Like this video if nagustuhan niyo po at paki-comment sa baba if nag-resonate po sa inyo ang reading o hindi. Ayan. And if there's something that you want to claim, no, mga energies na banggit ko dito, huwag kalimutang i-comment din sa baba para mag-manifest sa inyo ang realidad. That's when you attract talaga. That's when manifestations happen. So, what else? Ayan, may announcement ako. Magpa-private at tarot reading. 2,500, napaka-detalyado. You'll receive a video like this. Mga ganyan. Marinig nyo po, of course, ang boses ko. Sa private tarot reading, kailangan nyo mag-submit ng mga ipapahula. Now, sa mga interesado po ng isa pang another type of reading, I call it Destiny Path reading. Kung gusto nyo malaman ang kapalaran nyo for about 3 years, year 2026, 2027, and 2028. Ayan, may anong blessings na paparating. Napaka-detalyado din. Minimum video length is 35 minutes. Maximum siguro, kaya ba 1 hour? Let's see, sa Destiny Path mo, right? For those of you kung gusto magpa-book, ayan, 2,500 pesos din po. For now, may naumpisa na ako, tuwang-tuwa sila. Satisfied sila sa 2,500. Now, for those of you na gusto magpa-book again, message me sa Bono Magos PH. Yung may blue check ang hanapin nyo, ha? Verified ni Meta yon. And what else? Aura reading. Oh, madami ang nagpa-book sa aura reading ko. Tuwang-tuwa po, I guarantee you. Kasi sa aura reading po, ngayon, medyo kamahalan yan. 3,500. Pero hindi kayo I would do my best na hindi kayo talagang masatisfied kayo. Why? Kasi sa aura reading, hindi ko lang babasahin kung anong kulay ng aura ninyo, ilan ang aura ninyo, but malalaman kasi doon kung ano yung mga balakid mo sa lahat ng aspeto, sa lahat na yan. Lahat ng aspeto. Balakid sa career, balakid sa kaperahan, balakid. Ano ba yung mga balakid? Humaharang sa iyong success. Humaharang sa success sa love, sa lahat ng aspeto. Tatanggalin natin yan. Matatanggal yan through ritual and mga recommended crystals. So sa aura reading yan, sa gusto magpabook, ayan, message lang ako sa Facebook page. What else? Akashic Records, complete package. Why complete package? Kasi sa complete package, doon malalaman kung may gifts kayo, anong mga gifts ninyo at pwedeng i-unlock at i-activate. Alright? 5,000 nga lang. Medyo mahal talaga kasi mga gifts kasi yung pinag-uusapan natin dun mga hidden gifts and talents mo. Gifts means spiritual gifts. Right? Baka pwede kang maging kagaya ni Brody Baldwin. Pwede mong pagkakitaan. Magiging healer ka. Magiging kagaya ko, tarot reader or something else. Ayan. So, for more other services, you can inquire. Pwede kayong mag-inquire sa akin. Mag-ask. Punta lang kayo sa Facebook page ko, Bono Magos PA. So, gustong malaman ang Facebook page, paki-comment ako, paki-ask. And I will give you my Facebook link. Okay? Verified ni Meta. Hanapin nyo yung my blue check. Alright? Now, so gusto naman pong bumili ng mga items, crystal bracelet na premium, and pwedeng pangregalo, at may kasamang libreng ritual. Ritual, intention, prayer request. Ayan. So, wag muna kayong alis para makita niyo yung mga available items. Pag may gusto kayong bilhin, take a screenshot at i-message niyo po ako. Okay, maraming salamat and I hope to see you again next time. Ingat po kayo. Wag muna kayong aalis, magbabalik po ako.